Malalaking proyektong pang-infrastruktura para sa pag-unlad ng bansa ang ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kabila ng mga hamon dulot ng pandemya, nagsimula at nagpatuloy ang ilan sa mga ito. Isa sa pinakamahalagang proyektong natapos ngayong taon ay ang Metro Manila Skyway o ang Skyway 3. Ito ang 18.83 km long elevated highway na nagdurugtong sa North at South Luzon Expressways. Nagsimula na rin noong Hulyo ang operasyon ng dalawang karagdagang istasyon ng Light Rail Transit 2 sa Marikina Pasig area at Antipolo sa ilalim ng LRT2 East Extension Project. Ipinakita na rin ngayon lang Disyembre ang mga bagong train sets para sa nalalapit na operasyon ng Metro Rail Transit Line 7. Inaasahang mapabibilis nito ang travel time mula sa Quezon City hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Nagpapatuloy din ang pagpapatayo ng Metro Manila Subway na tinuguri ang Project of the Century na kokonekta sa Ninoy Aquino International Airport at Valenzuela City at inaasahan ang partial operability nito sa katapusan ng 2022. Gayun din ang Light Rail Transit o LRT1 Cavite Extension Project at Manila Clark Railway Project na inaasahang makapagsisilbi na rin sa publiko para sa biyaheng Tutuban-Malolos sa taong 2023. The identified rail projects in our existing master plans, in our existing roadmaps are almost all in implementation stage. We have 3 or 4 more corridors to go. Currently, we are starting to work on the next pipeline, the next master plan, the next roadmap of rail projects. Ilang bagong tulay rin sa Metro Manila na makatutulong upang maibsan ang mabigat na trapiko at mapabilis ang pagbiyahe ng mga motorista ang natapos na ngayong taon. Ito ay ang BGC Ortigas Center Road Link Project at Estrella Pantaleon Bridge. Nagsimula na rin ang konstruksyon ng ilang mega bridge projects sa pagitan ng mga pulo na layong pagdugtungin ng Luzon, Visayas at Mindanao. The main objective of the department is not only to build but also to connect. It is important that the infrastructure projects we built are integrated and complement each other for it to be sustainable and promote inclusive growth across the country. Our main strategy is to build well-planned and integrated infrastructure that will decongest and avoid overconcentration of socio-economic activities in highly urbanized areas and promote regional development. At upang makasabay ang Pilipinas sa pagbabago, ilang paliparan din ang isinaayos at ginawang world class. Dalawa rito ang state-of-the-art na Clark International Airport New Passenger Terminal Building at Bicol International Airport. Hindi rin nagpaiwan sa pagbabago ang mga lalawigan dahil natapos na rin ngayong taon ang bagong Calbayog Airport at ang expansion ng General Santos Passenger Terminal Building. At sa kabila ng mga antala at ilang problema sa pondo, kontrata at ng pandemya, nagpapatuloy din ang paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang maisaayos ang Ninoy Aquino International Airport na siyang kinukonsidera bilang Manila's premier airport. So, we're not saying NAIA is great, but we're saying that they're not bad. We regret that the previous unsold proposal fell through, but those were stringent requirements by the government. If they cannot pass the financial requirements as provided by the DOF and the NEDA, then what can we do? We want the best deal or the most beneficial arrangement for the government. Ayon sa National Economic and Development Authority, nasa 14 na proyekto na nagkakalaga ng 116.1 billion pesos ang matatapos sa 2021 sa ilalim ng Build program. Habang 4 sa mga proyekto ang inaasang makukumpleto sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa June 2022. Sa kanyang huling State of the Nation address, ibinida ni Pangulong Rodrigo Duterte ang malalaking proyektong pang-infrastruktura na umusad sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ngunit may mga personalidad at grupo ang nagsabing inaako lang ng Pangulo ang ilan sa mga proyektong ito na nasimulan na sa ilalim ng mga nakaraang administrasyon. May mga pagtutuligsaman at naranasang balakid dulot ng pandemya. Nais pa rin ng Pangulo na matiyak na matatapos ang pagpapatayo ng mga flagship project ng administrasyon sa natitira pa niyang araw ng panunungkulan. And to sustain our momentum in infrastructure development, I have directed DPWH, DTR, NEDA, Department of Finance and DBM to be on full speed to ensure that our flagship project
will be completed within my term, especially those that could help disperse economic activity outside of the densely populated Metro Manila. Umaabot ang nasa 5 trilyong pisong pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa nasa 20 pangunahing proyekto na nasa listahan ng Build program. Umaasa ang pamahalaan na maipagpapatuloy ang mga ito kahit sa ilalim ng ibang administrasyon. Let us fulfill our promise and commitment to the entire nation to accomplish sustainable projects that will continuously improve the lives of Filipinos even beyond the term of the President. Asher Cadapan Jr., Repaso 2021. Pag-asa sa gitna ng pandemya.